Ayan, sa ating pong panimula, hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ang ating Bible verse of the day. Mula sa mga taga-Galasya, Kapitulo 6, versikulo 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga kababayan po natin dito sa Sambales at sa lahat po ng nakikinig at nanonood saan mang panig ng bansa. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Narito po muli ang programang Sambales Police News, ang tagapaghatid ng makatotohanan at napapanahong balita. Simulan po natin ang aming programa para sa isang pagbati sa ating kagalang-galang na Governor, Honorable Herbuenes Eder F. Dani Jr. Sir, at maging sa aming Regional Director ng Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jess B. Mendez, at syempre po hindi natin makakalimutan ang ating Provincial Director sa Sambales Police Provincial Office, Police Colonel Benjamin P. Ariola Sir. Good morning po. At ang syempre ang General Manager ng himpilang ito, radyo natin 105.7 FM, Sir George Batigas. Good morning. At syempre sa ating napakapoging DJ Eds. Yan, good morning. Sa ating mga kapulisan na patuloy na gumaganap sa kanilang mga tungkulin para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Patrolman Deo Gracias de Leon III. At ako naman po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office, Sambales PPO, maghahatid ng mga mahalagang ulat para sa inyo at paki-like and share naman po ang ating Facebook page na Sambales Police Provincial, PNP Sambales Police Provincial Office, at syempre ang radyo natin FM 105.7 Iba Sambales page kung saan kami ay naka-Facebook Live, at meron din pala silang YouTube channel, yung ating radyo natin FM, ay mag-ano din kayo diyan, mag-subscribe ba yung tawag doon sa Yes. At syempre po, ngayong araw po ay makakasama po natin sa ating programa ang ating pong panauhin mula sa ating mga listeners. Yes sir, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating host, sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng radyo natin. Ako po si Police Lieutenant Jeffrey C. Artiro, ang Deputy Chief of Police ng Kabangan Municipal Police Station. Maraming salamat po sa inyong paanyaya sir. Isang karangalan po para sa amin na may bahagi ang mga programa at inisyatibo ng Philippine National Police upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Yes sir, good morning po. Sir, kamusta naman po ang peace and order po sa bayan po ng Kabangan? Sa kasalukuyan po ay nanatiling mapayapa at maayos ang peace and order ng ating bayan. Patuloy po nating pinapalakas ang ating police visibility sa pamamagitan ng foot at mobile patrol, anti-criminality checkpoint at police presence sa mga pampublikong lugar. Malaki rin po sir ang naitutulong ng ang ating pakikipag-ugnayan sa mga barangay officials, force multiplier at mismo mamamayan upang mapabilis at matugunan ang anumang mga insidente. Sa tulong ng ating komunidad sir, patuloy nating napapanatili ang ligtas at payapang bayan ng Kabangan sir. Ayan, siyempre po, kailangan talaga natin ng tulong ng komunidad dahil hindi kaya ng kapulisan lamang ang tungkulin o ang pagpapanatili ng kapayapaan. No, we need the cooperation of everybody. So sir, ano-ano naman po yung mga programa ninyo or mga operational strategies na pinatutupad para mapanatili natin yung Bukod dito sir, aktibo rin natin pinapatupad ang Ligtas Balik Eskwela 2026 kung saan nagsasagawa tayo ng police presence at security coverage sa mga paaralan upang matiyak ang ligtas na pagbubukas ng klase. Bukod doon sir, dialogues, house visitation at information education and communication o IEC campaigns upang may pabatid sa ating mga kababayan ang mahalagang impormasyon tungkol sa crime prevention, anti-illegal usaping pangkaligtasan. Layunin din po natin ang mapalapit ang serbisyo ng kapulisan sa komunidad at hikayatin ang aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan
sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Yes, sir. At sir, nabanggit nyo kanina yung yung sa ligtas balik eskwela sa mga initiatives po ninyo. Sir, follow-up question lang po doon, sir. Ano po yung mga programa and initiatives naman po ninyo para matiyak yung kaligtasan at seguridad ng ating mga estudyante, guro, mga magulang sa loob sa loob at sa labas ng paaralan sa inyo pong area of responsibility, sir? Yes, sir. Bilang bahagi ng Ligtas Balik Eskwela 2026, patuloy po yung nagsasagawa ang Kabanggan Municipal Police Station ng high visibility police presence sa loob at sa labas, paligid ng mga paaralan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante upang maiwasan ang anumang mga insidente. Kasabay nito, nagsasagawa rin tayo, sir, ng mga education awareness campaign sa pagkikipagtulungan ng DepEd at sa mga school officials. Kabilang dito ang mga lectures tungkol sa anti-bullying, cybercrime awareness, anti-illegal drugs, child protections, road safety, online safety, crime prevention, at responsableng paggagamit ng social media upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng ating mga mag-aaral, guro at magulang. Patuloy din, sir, ang ating mga koordinasyon sa mga school administrators, barangay officials, PTA, at force multiplier upang mapanatiling ligtas, maayos at mapayapa ang kapaligiran ng ating mga paaralan sa buong panahon ng pagbubukas ng klase. Ayan, dagdag lang po namin, kahapon lamang po, for the information of the public is, tinurn over na po ng Zambales Police Provincial Office yung donation sa DepEd Zambales na nag-donate po tayo, partner, ng 30 units o almost 31 to be exact. 31 metal detectors. Units of metal detectors. Yan po ay through the initiative of our Provincial Director, Police Colonel Ariola, and sa mga Chief of Police. Yes, sa mga Chief of Police. Nag-donate po sila per municipality. At ngayon po itinurn over na magagamit na po sa mga eskwelahan for the strengthened security measures. Yes, tama yung partner. Ayan, sir, para sa pagpapatuloy po natin, paano nyo naman po pinalalakas yung ugnayan natin sa kapulisan, sa ating mga LGU, sa mga barangay, sa ating mga force multipliers para makatulong po natin sila sa pagpapanatili ng kaayusan sa inyong AOR? Yes, sir. Naniniwala po kami na ang kapayapaan ay bunga ng sama-samang pagkilos ng buong komunidad. Dahil dito, patuloy ang ating pagkikipag-ugnayan sa ating LGU, mga punong barangay, sangguniang bayan, BPATs, force multipliers, civil society organization, at iba pang mga stakeholders sa pamamagitan ng regular na dialogue, koordinasyon, meeting, at joint activities. Sa pamamagitan ng matatag na partnership na ito, ay mas mapapabilis ang pagtugon sa mga problema ng komunidad at mas mapapalakas natin ang ating kampanya laban sa mga kriminalidad. Yes, tama po yun, yung partnership ng kapulisan at ng ating sa ating local government, tsaka yung mga BPATs, force multipliers, ang ating mga tawag dito. Stakeholders. Yes, yung mga stakeholders ng PNP, napaka-importante yung natin diyan ng coordination at sila yung nagiging partner natin sa pagpapanatili ng peace and order sa ating lalawigan, Ayan, salamat sa ating mga katuwang. Yes, thank you very much po. And sir, in terms of operational accomplishment naman po, meron po ba kayong mga significant accomplishment nitong nakaraang linggo or nitong nakaraang buwan? Opo, sir. Sa mga nakalipas na linggo at buwan, ay matagumpay nating naisagawa ang iba't ibang anti-criminality operations, preventive patrols, anti-criminality checkpoint, police presence sa mga programa ng pamahalaan, ligtas balik eskwela activities, community outreach activities, at information awareness campaign. Patuloy rin ang ating kampanya laban sa illegal na droga na nagkaroon tayo ng 10 operasyon sa loob lamang ng 6 na buwan. Pagdating naman po sa warrant of arrest, tayo din po ay nakapag-arrest ng ilang individual na may iba't ibang kaso, at syempre hindi rin po natin nakakaligtaan ang ating mga municipal ordinance mula sa pagpapatupad ng curfew hanggang sa traffic ordinance. Nagpapatuloy din ang ating police visibility at crime prevention activities na naglalayong mapanatili ang ligtas at mapayapa ang ating nasasakupan. Lahat ng ito ay ating naisakatuparan sa tulong ng ating mga partner agencies, barangay official, at higit sa lahat ang ating mamamayan na patuloy na nagkikipagtulungan sa ating kapulisan. Ayan, napakasipag nga po talaga ng kapulisan ng Kabanggan. Saludo po sa kapulisan ng Kabanggan at sa kanilang Chief of Police, Police Captain Simon Gonzales, sir. Good morning po. At sir, baka meron po kayong final message sa ating mga kababayan, mga
safety tips or kung inyong hotline number sa inyong stasyon po. Yes sir, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang Kabanggan Municipal Police Station po, ngayong panahon ng ligtas ng Balik Eskwela 2026, hinihikayat mo namin ang ating mga magulang, guro, estudyante at ang buong komunidad na makiisa sa magpagpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa ating mga paralan. Maging mapagmatyag po tayo at agad iulat ang anumang kahina-hinalang kilos o insidente na sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy din po nating gabayan ang ating mga kabataan. Iwasan ang iligal na droga, huwag magpakalat ng mga maling impormasyon o fake news, at maging responsable sa paggamit ng social media. Tandaan po natin na ang kapayapaan at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa. Para po sa anumang emergency o nais nyo i-report na insidente, maaari po kayong tumawag sa aming himpilan. Ang aming pong hotline ay ang numerong 0998-598-5510. Ulitin ko po sir, ang Kabanggan Municipal Police Station hotline po ay ang numerong 0998-598-5510 o tumawag sa 911 para sa agarang emergency response. Makiisa po tayo para sa ligtas at payapa at maunlad na bayan ng Kabanggan. Magandang araw po sa ating lahat. Yan sir, maraming salamat po sa ating napakagandang talakayan, ano? At ayan po ang ating pong bisita. Muli po mula sa Kabanggan Municipal Police Station, ang kanila pong Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Jeffrey C. Arquero, sir. Thank you very much po, sir. Thank you very much, sir. Sir, welcome po sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes po, at para po sa detalye ng ating mga balita, magkakaroon lang po tayo ng maikling break. Our town, our radio, Radyo Natin. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang BHF Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops! Hindi lang yan, nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bhfappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba, talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle, above carriage and under
chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Looking for laboratory? All you need is a trustworthy laboratory, and we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination, medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Polymed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Polymed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Polymed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading. We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado, abot ka agad. Sa internet maaasahang walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reaching the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barocdas Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops!
Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Coco Friends, kayo ba ay mga magniniyog at nagdanais ng isang masaganang coco buhayan? Mayroong programa ang Department of Agriculture sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund o CFITF para sa mga magniniyog sa bansa sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority o PCA. Layunin nito na pataasin ang produksyon, kita at kalidad ng mga magniniyog sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo. Nilalayo nito na iangat ang antas ng pamumuhay ng magniniyog at palakasin ang industriya ng niyog sa bansa. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sama-sama tayong umunlad sa masagana, matatag at progresibong industriya ng niyog sa bansa kasama ang Department of Agriculture at mga ahensyang kabahagi ng CFIDP. Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Zambales Police News para sa detalye ng mga balita. Magkasunod na anti-illegal drugs operation ng Subic at Castillejos Police. Dalawang drug suspect timbog, 96,000 halaga ng droga nasamsam. Muli na namang umarangkada ang hagupit ng mainit na kampanya kontra droga ng Zambales PNP kung saan umabot sa mahigit 96,000 peso na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Castillejos at Subic Police sa magkasunod na operasyon noong July 20 at 21, 2026. Marin naman pinaalalahanan ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, Division Director, na mas paigtingin pa ng kapulisan ang paglilinis ng drogas sa probinsya. Dalawang magkasunod na operasyon naman ang naging tugon ni na Police Lieutenant Colonel Marshal DJ Paganas, Hepe ng Subic Municipal Police Station at Police Major Michael Harudal, Hepe ng Castillejos MPS sa kanilang mga bayan. Timbog ang isang alias Tomboy sa Subic Police gabi ng July 20, 2026 sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales habang isa pang drug suspect ang naaresto ng Castillejos Police madaling araw ng July 21, 2026 sa Barangay San Nicolas, Castillejos, Zambales. Umabot sa 14.2 grams ng shabu ang kabuuang nasamsam sa dalawang suspect na may tinatayang halaga na 96,560 batay sa standard drug price. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng Castillejos MPS at Subic MPS ang mga suspect na naharap sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa payag ni Police Colonel Ariola, ang magkasunod na operasyong ito ay patunay ng ating patuloy na pagsisikap laban sa illegal na droga. Ipinapaalala natin sa publiko na ang kapulisan ay narito upang protektahan ang komunidad at pangalagaan ang kinabukasan ng ating mga kabataan na maaaring masira dahil sa impluensya ng bawal na droga. Yes, at partner, ito malaki-laking accomplishment ito. 970,000 halaga ng shabu nasamsam. Dalawang high-value individual timbog ng Zambales Police. Isa na namang malaking tagumpay ng kampanya kontra illegal na droga ang naitala ng Zambales Police Provincial Office matapos maaresto ang dalawang high-value individuals sa isinagawang anti-illegal drugs operation bandang alas 2 na madaling araw noong July 23, 2026 sa Purok 6, Barangay Bangan Talinga, Iba, Zambales. Agad na ikinasa ng mga operatiba ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa pangunguna ni Police Lieutenant Michael Ray Bernardo, ang Deputy Chief ng PDEU, sa ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Nelson G. Buhong, ang Chief ng PDEU, katuwang pa ang mga ahente ng Provincial Intelligence Unit.
at Iba Municipal Police Station. Ang operasyon ay alinsunod sa mahigpit na direktiba ni Police Colonel Benjamin P. Ariola na higit pang paigtingin ng kampanya laban sa mga personalidad na sangkot sa bentahan at paggamit ng iligal na droga. At sa naturang operasyon, naaresto ang isang lalaking high-value individual na residente ng Barangay Taugtog, Botolan, Zambales. At isa ring babaeng high-value individual na residente naman ng Barangay Matain, Subic, Zambales dahil sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nakakumpiska naman sa mga suspect na ito ang 4 na plastic sachets na may nilalabang shabu na may kabuang timbang na 142.67 gramo na may tinatayang halaga na 970,156 pesos batay sa standard drug price. Isa sa pinakamalaking dagok sa operasyon ng mga sangkot sa illegal na droga dito sa ating lalawigan. Yan, nasa kustodiya ng Iba Municipal Police Station ang dalawang naarestong sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at pag-aaay ng kasong paglabag sa RA 9165. At ayon sa ating Provincial Director, ang pagkakaaresto sa dalawang high-value individuals at ang pagkakasamsam ng halos 1 milyong pisong halaga ng shabu ay patunay ng ating walang humpay na kampanya laban sa iligal na droga. Magpapatuloy ang Zambales Police sa mas pinaigting na operasyon laban sa mga nagtutulak at nagpapalaganap ng iligal na droga sa lalawigan para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat Sambalenyo. Ayan, para naman sa ibang balita, nakipagpulong ang mga kinatawan ng FNKN sa Zambales Provincial Director. Nag-courtesy call po ang ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola, sa mga kinatawan ng Foreign National Keepers Network o FNKN nitong Hulyo 22, 2026 sa tanggapan ng Provincial Director sa ating Camp Captain Conrado Diap, Iba, Zambales. Yan, pinangunahan nila Mr. Robert James Goddard, isang British national na naninirahan sa Candelaria, Zambales, at ni Mr. Kuwinder Singh, isang Indian national, ang courtesy call bilang mga kinatawan ng FNKN sa lalawigan. Layunin po ng pagpupulong na ito na pagtibayan ng ugnayan ng PNP at ng komunidad ng ating mga dayuhan na naninirahan sa Zambales para palakasin ang pakikipagtulungan at panatilihin ng kapayapaan at seguridad ng mga foreign nationals sa anumang uri ng krimen dito sa ating lalawigan. Yan, kasi patuloy po na isinusulong ng Zambales Police Provincial Office ang inklusibo at matatag na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan upang maisulong ang isang ligtas, mapayapa at maayos na pamayanan para sa lahat. Ayan, para sa ating katatapos na activity nito lamang nakaraang linggo, mga mangingisda sa Bangan Talinga nakiisa sa Project Bantay Dalampasigan. Nakiisa ang higit kumulang sa 50 mangingisda mula sa Barangay Bangan Talinga, Iba, Zambales para sa Project Bantay Dalampasigan Advocacy Support Group at gift giving program na ginanap sa kanilang covered court noong Hulyo 24, 2026. Yan, sa isinagawang programa, tinalakay ang mahalagang layunin at benepisyo ng Project Bantay Dalampasigan bilang bahagi ng patuloy na kampanya upang mapalakas ang kamalayan ng mga mangingisda sa pagpapanatili ng seguridad at pangangalaga sa karagatan. Nagbigay rin po ng lecture ang ating mga kinatawan mula sa Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hingil sa mga batas pandagat at patungkol na rin sa maritime security, mga regulasyon sa pangingisda, pangangalaga sa kalikasan at syempre ganyan din po sa laban natin sa kampanya kontra illegal na droga. Yan, bilang bahagi ng programa, pinangunahan ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, ang ating Provincial Director, ang pamamahagi ng mga gift pack sa mga dumalong mangingisda bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pangangalaga ng yaman dagat at pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad sa ating mga baybayin. Ayan, nagsagawa nga rin po ng isang maigsing training ang ating mga kapulisan at ang katulong ang mga sundalo ng Philippine Army at nagkaroon ng demonstrasyon sa basic arnis technique at disarming technique upang maipakita ang pangunahing kasanayan at ng mga personalidad at ng mga personel sa kaligtasan at sa pagdidepensa ng sarili. Yan, at sa pamamagitan po ng programang tulad ng Project Bantay Dalampasigan, patuloy po nating pinapalakas ang pakikipagtulungan sa mga komunidad sa baybayin upang maisulong ang isang ligtas, payapa at maunlad na karagatan para sa lahat. Ayan.
At para naman po sa isa na naman balita, Zambales PNP nakiisa sa Red Cross 143 Luntian Tree Growing Activity. Nakiisa po ang mga kapulisan ng Zambales PPO sa pangunguna ng ating Provincial Director Benjamin P. Ariola sa isinagawang Red Cross 143 Luntian Tree Growing Project ng Philippine Red Cross Zambales Chapter bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations Month nito lamang Hulyo 25, 2026. Yan sa isinagawang tree growing activity sa Sitio Ulpoy, Barangay Amungan, Iba, Zambales, kung saan nakibahagi ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, volunteer organizations, at iba pang community stakeholders na nagkaisa sa pagsusulong ng pangangalaga sa ating kalikasan. Ay, sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga puno ay naipapakita po ng mga lumahok sa programa ang kanilang suporta sa pangangalaga ng kapaligiran at mabawasan ang epekto ng climate change at naisusulong din po ang responsableng pangangalaga sa ating likas na yaman. Yan, patuloy naman na nakikipagtulungan ng Zambales PPO sa iba't ibang sektor ng lipunan sa pagsasagawa ng mga makabuluhang programa na nagtataguyod hindi lamang ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging ang pangangalaga po sa ating kalikasan at kapakanan ng komunidad dahil ang PNP ay pulis baka kalikasan. Yan, isa sa mga korbalis yan ng PNP. Yes. At tayo na dumako sa ating balik eskwela, safety tips. Yan. Narito ang ilang mahalagang paalala mula sa Zambales Police. Unang-una sa mga estudyante, gumamit ng tamang pedestrian lane at tiyaking ligtas bago tumawid sa kalsada. Iwasan po natin ang paggamit ng cellphone habang tumatawid o naglalakad. Lalong-lalo na po kapag tayo ay nasa gilid lang ng kalsada, no? Eyes on the road, sabi nga nila. Yan, at syempre, huwag makipagsiksikan sa pagsakay. Yan, huwag tayo magmamadali, ano? At pagbaba ng sasakyan upang maiwasan ang aksidente. Ayan, para sa ating mga estudyante, laging dalhin ang school ID at siguraduhin updated yung mga nilalagay ninyong emergency contact information dahil pag nagkaroon ng insidente, para agad makakontak kung sino man yung inyong mga kasama o mahal sa buhay. At syempre, bantayan ninyong mabuti ang inyong mga personal na gamit tulad ng bags, cellphone at wallet para hindi tayo masalisihan ng mga masasamang loob. Ayan, at huwag basta-basta sumama o makikipag-usap kung hindi nyo naman kilala. Kapag may mga kainalang tao o sitwasyon sa inyong lugar, huwag pong mag-aatubaling iulat sa inyong teacher o sa mga magulang, sa mga school authorities o yung mga pinakamalapit na pulis na makikita ninyo. At syempre, maging responsable sa paggamit ng social media at internet. Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga estranghero online at huwag magbahagi ng sensitibong impormasyon. Ayan, syempre, sundin ang mga alituntunin at mga patakaran ng inyong eskwelahan at makiisa po kayo sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na disiplinadong kapaligiran sa loob at labas ng inyong mga eskwelahan. Yan, at syempre partner, sa ilalim ng pamumuno ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola, patuloy na nagsasagawa ang Zambales PPO ng police visibility, traffic management at security operations sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Zambales upang matiyak po ang kaligtasan ng bawat mag-aaral sa kanilang pagpasok, pananatili at pag-uwi mula sa paaralan. Ayan, at bago natin tapusin ang ating programa, nais lang po naming paalalahanan ng publiko na wag po tayong magbibiro sa patungkol sa mga bomb threat, no? Yung bomb joke na tinatawag, yan po ay pinarurusahan ng batas sa anti-bomb threat, anti-bomb joke law. No, kamakailan, no, merong nahuli sa Bulacan. Yes, yan, yung nag-bomb joke siya dun sa eskwelahan niya, no. Seryoso po yun, no. Wag po nating gagawing biro. Yan, tama partner. Yan, at dapat maging aral yun sa ating mga mamamayan, no, sa ating mga kababayan na yes, partner. Hindi biro yung gano'n. Hindi siya dapat ginagawang biro. O, tandaan po natin, ulit po natin, yan po ay pinarurusahan sa ilalim ng anti-bomb joke law, no. Wag po natin gagawing biro kasi nagkaroon tayo ng ito lang sa Subic, no, may nag-bomb joke doon, no. At siniseryoso po ng PNP lahat ng mga threat na ganyan. Kahit na para sa inyo ay biro lang, no, talaga pong pupuntahan niya ng PNP, be-verify kasi siniseryoso po natin lahat ng mga threat na ganyan. Yes, partner. Tama po yan, ano. At syempre, dumako na tayo sa ating mga pagbati.
Siyempre, batiin natin ang ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. Sir, good morning po. Ayan, syempre, di natin makakalimutan ng ating pinakamatigas sa Provincial Director for Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Chris Cordero Jr. Sir, good morning po. Siyempre, pati na rin ang ating Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Emmanuel Bulina. Sir. At syempre, ang ating mga staff officers na hindi natin maisa-isa, no? At sa mga masisigasig na kapulisan ng ating 13 municipal police station at 2 mobile force companies na pinangunahan ng kanilang mga chiefs of police at force commander. Good morning po sa inyong lahat. Gayon din ang aming mga giliw na tagapakinig at masugid na taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at pasasalamat po sa inyong lahat. Yan. Ayan, batiin ko lamang po ang aking minamahal na asawa dyan sa Masinloc. Nawa nakikinig ka ngayong umaga. Good morning sa inyo. At sa ating mga kasamahan sa Police Community Affairs Development Unit of Public Information Office at sa pangunguna ng aming napakagandang chief na si Police Major Janice Artiga. Good morning po. Yes, batiin na rin natin yung mga tropa natin dyan sa checkpoint, no? Sa provincial headquarters na nagkakandak ng anti-criminality checkpoint ngayon. Maingat kayo dyan. Yes. Po. Magandang umaga sa inyo dyan. At ito na po ang kabuuan ng aming programa. Naway patuloy nyo po kaming subaybayan sa Facebook Live at dito sa radyo natin 105.7 FM. Muli po, ako po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office. At ako naman po si Patrolman Deo Gracias de Leon III. Nagseserbisyo ng may puso at malasakit sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.